nung Sunday. Parang hindi. Opo. Nag-devotional kami family. Akala ko, late na ko sa Yeshua prayer meeting namin. Ngayon, yun pala, Opo. pinagmamadali na ko na kumain. Dali na anak kasi malilit na ko sa prayer namin. Yun pala, advance ako ng 1 hour. Sabi ko, hala, tinawagan ko yung Yeshua. Opo. Dati 2 hours, pag winter dito sis, backward kami na oras. And then pag palapit na yung summer, spring, pag springtime na, iba mag-forward na naman kami. Bali, alimbawa, sa Pilipinas, 1 hour ang ano, pero gabi. Kaya nakakalito po. Yes, Opo. nililito talaga ako sa oras. Ilang ano na naman nasasanay ako. Saan si Do? 6 na tayo. Nandito naman si Doc Jonathan. Bakit naka-red? Naka-ano siya, naka-mute? Baka nag-sit up pa, nag-sitting ba? Ay, baka nga. Ay, naka-mute. Magkano ba yung sis, yung monthly? Ah, nandito na sis Mira. Magkano ba yung Zoom monthly? Dito po kasi parang umaabot siya ng 160,000 won. Ano daw? Hindi ko maintindihan kasi. Hindi po ako sure, Ma'am Lilibet, hindi po ako sure talaga dun sa Hindi sa pala tayo nagbabayad. pero yun po kasi yung ibang po, hindi pa na-renew pa, hindi na merong card na hindi tinatanggap, kaya hindi po ma-renew. Asan si Doc Dano? Okay na, nandito na si Pastora Mera. Dali, yung book. Daldal ako ng daldal, yung notes ko. Dali lang ha. So, mag-mute din muna po ako at ako'y maghuhugas ng plato. Bigyan ka na lang muna. Kaya ako, hinahanap akong notebook. Saan yung notebook? Nakita niyo yung PowerPoint? Yes po, nakita na po namin. Sige, start na tayo. Yes po. Calling, sino ba yung Ready na ba kayo? Sir Raul? Mami Raptor? Nandiyan na ba kayo? Nandiyan na sila, Doc. Mamira? Yes, Doc. Ngayong gabi po. Mamayang gabi po. Sige, start na ta. Pastor Victor, paki-opening prayer. Okay, magampo ta. Heavenly Father, in the name of Lord Jesus Christ, Lord, we ask you, God, for the guidance this tonight, Lord. We always acknowledge na without the Holy Spirit, God, wala kaming maintindihan, wala kaming malaman, but we ask you, Holy Spirit, to guide us. Bless the life of Jonathan while he teaching, magturo sa amin.
ikaw ang mangungusap sa kanya, Lord, lahat na iyang sinasabi, ikaw mag-anoint and do fresh anointings while He teaching us, Lord. Bless ang bawat isa sa amin na mayroon kaming matutunan at malaman tonight, Lord. Patuloy po kayong gumagawa sa amin, mangungusap sa bawat isa sa amin, ang bawat isa, lalo sa aming isipan at sa aming mga puso, na every word that we hear today, Lord, na it will penetrate in our minds and heart, Lord. Lord, hallelujah. Among pasalamatan ka, Lord, pasyudan sa lahat ng ginawa mo tonight, Lord. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Glory So, to God. Ang magsimula tayo dito sa chapter 1, Paterology. No? So napakahalaga po talaga sa nating mananampalataya, lalo na sa mga pastor, itong biblical theology. No? Dahil minsan, pag wala nga itong mga doktrina to, major doktrina to, maliligaw, no? Mapunta sa wanis, mapunta sa kung ano-anong mga religion. So, napakahalaga. Ngayon, ang definition nito, ang paterology, comes from the two Greek words, sabi ng author, which mean father, no? And word. So, pinagsama yung father at saka word, so naging paterology. When combined and used term of the theology, they mean the study of the father. No? Pag i-combine na daw yung father at saka word, naging paterology, ay naging study of the father. Common subjects studied in paterology include the knowledge of the existence of God. So kasama dito yung existence of God, the Trinity, the attributes of God, the names of God, His sovereignty, and His purpose and plan. Napahalaga po talaga na malaman natin yung mga names of God. Bakit? Kagaya ni hinahangaan ko pa naman dati yung pinag-aagawan pa namin ang preaching niya 1998. Pinag-aagawan pa namin doon ako sa Taiwan 1998. Pinag-aagawan pa namin yung tape pa dati. Pinag-aagawan namin dahil kung sinong makikinig. Ngayon, si Ed Lapis, sabi niya, ang ama daw ni Jesus Christ, because Jesus Christ is a God of love, no? Hindi daw si Juba. Dahil si Juba is a God of punishment. Pag nagkasala, pinaparusahan. Ang ama daw ni Jesus Christ is si El Elyon, no? Kaya tinanggal siya doon sa na yung association ng evangelical churches. Tinanggal siya doon at saka yung radio station na nagsasalita siya dahil hindi ko alam kung hindi niya alam yung mga names of God, pero yun yung sinabi niya doon sa So yun pag-aralan natin, napakahalaga po. Okay, the knowledge of the existence of God. Makita natin from creation, sabi dito ng author, the first word in Genesis is, in the beginning God created. Genesis chapter 1 to 3 record that God is the creator. If you do not believe these first 5 words, then you will be unable to understand and accept the remaining truth of biblical theology. God created both the natural and spiritual world. So sabi ng author, kung hindi daw natin paniniwalaan na ang earth or itong sanlibutan, itong mundo natin ay create ng God the Father, ay hindi daw natin maintindihan ang mga ibang sinasabi doon sa Biblia. Parang lahat naman yata dito nakakaintindi, no? Magbinisaya na lang ta. O si Raul. O si Ako, Ma'am. Bisaya, Pastor Victor, Bisaya. Adok, hindi, tama ba na hindi namin nakita yung sinasabi mo? Ay, hindi na play.
Hindi, Wala. patirology lang, yung intro lang, yung Dr. Jonathan, may pangalan, professor. Allah, diba? Chapter 1 lang. O, Yes. otro na ko. Kaya sabi ko, Di- hindi dili na binabasa lang ni na- Doc. Dili na lang nako padakon. Sige po. Oh, kana. Kita na. Ayan, nakita namin sa gilid. nakita, Wala pero siya sa gitna. Oh, kana. maulang, kana. Yan, yan po, yan. Yan, Oo. Yan. yan. Oh, di na lang nako kuan kanang padakon kay Okay lang Sige. po, okay lang po. so diri na ta, no? So, Karon, tama na yan. Kung dili kuno nato tuuhan nga ang Ginoo, ang Dios Ama mo ay nag-create sa kalibutan, wala kuno'y silbi. Way bili nga basahon nato ang Biblia, ang uban mga words sa Biblia kay do na naman kay doubt, no? Mm. So kinanglan ato gid pareha ng kuan kanang mga ateista. Dili mo tuo nga mga scientist, dili mo tuo nga ang Ginoo mo'y naghimo sa kalibutan, nagikan rata sa Big Bang Theory. So useless. Pabasahon nimo sa Biblia, sharean nimo siya sa Word of God, sharean nimo sa salvation, useless nga naman. Sa sinugdanan di man siya motuog Dios. Mo bitaw nang pag ako nagtudlo og kuan, nagtudlo og salvation, una akong ipapangutana, kitay mo ingon ko nga, Juan de la Cruz, mutuo ba ka sa Dios? Mingon nga, oo. Mutuo ka ba nga ang Biblia pulong sa Dios? Oo. Kaya pa na ako siran. Kay kung moingon siya nga, dili ko mutuo sa Biblia, dili ko mutuo sa Dios, useless man. Kay kinahanglan patuuhon sa nimo nga dunay Dios ug ang Biblia pulong sa Dios. Adi sir nimo masiran siya og gospel. Okay ba? Yes po. Yes Oo. po, Doc. Yes po. So ingani no nga kung dili ko nutuuhan ingon pasakuan ingon dire. History confirms the existence of Jesus Christ. No, ato makit-an dire nga sa history bisan moingon man sila nga sa New Testament raman si Jesus Christ. Kung tan-aw nimo labi na ang kanang subject na theophanies, no? Biblical theophanies na yun ay nag-study na si Jesus Christ nag-i-exist sa Old Testament. Hindi pa lang siya nagpapakilala. Isang halimbawa, sino yung kasama ni Shadrach, Meshach at Abednego doon sa oven? Diba? Si Jesus. Yung pang-apat, si Jesus yun. Hindi pwede na Diyos Ama, God the Father. Bakit? Sabi niya kay Moses, mamamatay ka pag nakita mo ako. O, di ba? So, ibig sabihin, hindi yun na God the Father, yung kasama nila ni Shadrach, Meshach ug Abednego, at hindi din si God the Father yung nakipag-wrestle si Jacob, no? Hindi rin si God the Father yung nakausap ni Abraham at saka ni Moses. Bakit? Doc, Mamamatay eh. Di ba? pwede magtanong, Doc? Sige, sige. Maraming nalilito diyan sa yung kung sino yung kausap ni Abraham. Angel ba yun o ang God? Di Yung ba kausap. tatlong tao yun, Doc? Three men ang sinasabi. Ang inaano ko, Oo. Doc, di ba? Di ba? Yung three men doon, yung kausap ni Abraham, si Jesus Christ yung isa doon. Yun ba yung Holy Trinity, Doc? Hindi, dalawa kasama niya, mga angel yung kasama niya dahil ang nagsabi doon, ang nag-confirm doon na sabi, sunod na taon, mabubuntis si Sarah at magkakaroon ka ng anak. Si Jesus Christ nagsabi noon dahil hindi pwedeng magsabi ang angel. Na, kumbaga, kung titingnan mo yung si Manawa sa panahon sa panahon ni Samson, kung
pag-aralan mo din ang biblical theophanies, ano din yun, si Jesus Christ din doon. Dahil hindi pwede magtanggap ng offering ang angel. So, napag-aaralan yan sa subject na biblical theophanies. Madaanan nyo yun sa masteral. No? Sige po, Okay. malinaw. Salamat po. Tuloy tayo. Sige po. From history confirms the existence of Christ, the Son of God, his birth, ministry, death, resurrection, historical records of kings, wars, and other events in the Bible, and also confirmed by history. Archaeological digs have also confirmed many cities, villages, and events mentioned in the Bible. So, dito, napapatunayan na totoo yung sinasabi ng Biblia dahil kagaya ng yung nadurog yung Wall of Jericho, no? So napapatunayan na nag-exist talaga yung Jericho dahil hanggang ngayon andun pa yung mga durog-durog na mga tawag nito, yung mga parang mga halublak, mga bricks, no? Bricks naman dati nila, hindi naman halublak. Ngayon, napapatunayan din na yung nangyari daw sa Jericho, hindi daw gawa ng tao. Dahil ang nangyari daw parang pinulpog daw talaga. Dahil kung tingnan mo, kung halimbawa tao magsisira doon sa wall, yung yung hindi daw pinong-pino. So napatunayan parang subukan mong halimbawa yung kamay mo, 'di ba, durugin mo ng maso, 'di ba, yung maso, yung isang bato, pukpukin mo ng o kaya halublak, pukpukin mo ng bato. 'Di ba, parang pinong-pino. So ang nangyari nila, napoprove nila na hindi gawa ng tao yung nangyari sa Wall of Jericho. Yun ay gawa ng malaking kamay. Yun yung papaniwala ng mga Bible scholar na dinurog. Okay? From tradition, accurate knowledge of God is passed from one generation to generation. No? So makita natin sa panahon ni Adan at saka ni Eve, bakit ilang generation na nangyari? Parang more than 2,000 years nang nangyari. Mga almost 3,000 years na nangyari bago si Moses, no? Na binigyan ng Panginoon ng law. Bakit? Ang tanong nila doon, bakit paano na nasulat pa ni Moses yung, dahil ang 5 books kasi, no, si Moses ang talaga na author doon. So, paano daw ni Moses nasulat yung sila ni Adam at saka ni Eve, patapos yung anak si Abel at saka si Cain. So, yun yung from generation to generation, no, verbal. Napasa-pasa nila na ganito yung ating mga ninuno, ganyan. So, ang tawag din nila, isang tawag din nila kay Moses is compiler, no? Si Moses na daw ang nag-compile sa mga history. So, bukod nga siya ang author sa Leviticus, pero pagdating sa Genesis, siya daw yung compiler, sabi ng mga Bible scholar. Experience. Though the new birth experience, people come to a knowledge of the living God. Experiences such as dreams and visions may also provide knowledge of the true God. So do experience of observing God at work in the lives of other in miracles and transformation. Okay. Yung dito nang sinasabi dito, mga experiences kagaya ng dreams, ang naituro ko yung yung Daniel, yung si Shadrach, Meshach at saka Abednego, napapatunayan na totoo talaga nag-exist yung si Shadrach, Meshach at saka Abednego dahil merong mga records sa book sa Iraq, no? Sa Iraq, sa library sa Iraq, nakikita doon yung mga pangalan nila. Teka, hanapin ko.
yung mga posisyon nila, mataas ang mga posisyon nila. Kaya napapatunayan na totoo talaga yung mga nangyayari. Kagaya ng hinubad ni Daniel yung dreams ni Nebuchadnezzar. So mga totoong mga nangyari yon at mga nagaganap dahil may mga patunay. Daniel, Nebuchadnezzar dream. Is the giant. Very. Ay, mag-end na daw ng 10 minutes. Sige. Bilis, Basta pag nawala, ano Yes po. mag-antay na lang kayo ng link. Okay. Sabi niya, Ikaw, resend bakit? lang, resend. So, dito tayo dito. From Revelation. The greatest confirmation of the existence of God is found in the Word of God through numerous statements such as this. No? So, doon malalaman daw natin yung confirmation na merong Diyos at siya yung Diyos. Yung pag nakakita tayo kahit sa Psalm, yung magsabi, I am God. Even thy God. Di ba? Look at me and ye save all the ends of the earth, for I am God. Sabi naman ng Isaiah 45:22. Sa Isaiah naman 46:9, I am God and there is no one else. I am God and there is none like me. Okay. Dito nalilito yung mga kagaya ng mga wanis, yung mga Saksi ni Jehovah, yung Seventh-day Adventist. Oo, dahil sinabi naman diyan na I am God. There is none else. Bakit? Naging Diyos daw natin si Jesus Christ at saka yung Holy Spirit. Diba? So, paano nyo sagutin yan? Because they are three in one though. Yes. Is, ano sila? Yes po. Iisa The lang Holy po do. Trinity. Yes. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Isa lang po, sir. No. Magkasama yan. Pare-pareho ng power po. Pare-pareho ng power. Sasabihin sa inyo, bakit sinabi niya doon sa Isaiah na there is no one else? Diba? Siya lang daw. Pero marami mang verse din, Pastor, na nagsusupport na may Ama, may Anak at may Espiritu po. Na iisa lang po sila. Hindi, para sabihin nyo na lang na sa Old Testament, ang nagpapakilala lang talaga yung Diyos Ama. Ay, yes Diba? po. Yung pagdating ni Jesus Christ, nagpakilala siya at ipakinikilala yung na-water baptize siya. Ito kinimoy akong pinalanggang anak. This is Yes, my po. beloved son, di ba? Nang water baptize siya. Then sabi din niya sa mga apostolis, ako'y aalis at magpapadala ang Ama ng comforter. Yun yung Holy Spirit. Oo. So, sa Old Testament, nagpapakilala muna ang Diyos Ama. Then, sa New Testament, nagpapakilala din yung anak, si Jesus Christ. Then, after mawala ni Jesus Christ, ay ipinakilala at hanggang ngayon, kasama natin yung Holy Spirit. Oo. Kasi, ang nangyari kasi sa kanila, yung parang, yung nanonood ng TV series, na sa season 1, patapos nagdumating yung season 2 ng pelikula na yon or yung drama, ngayon may inintroduce na new character. Hindi na nila alam kaya dahil hindi na sila nanonood ng season 2. Di ba? O kaya kagaya ng pelikula, di ba? Yung part 1, part 2, part 3, minsan may mga part 5 pa. Yung dapat buuhin nila, basahin ang buong Biblia. Hindi sila dapat tumitigil sa Old Testament. 'Di ba? Kagaya natin. Hindi naman natin Nakikita niyo ba yung yung PowerPoint ko?
Yes po. Yes po. Yes po. The knowledge of the existence of God. From Revelation. Dahil baka magaya na naman kanina. Okay. Okay, Dok, Dok. Magpapalitan kami. Meron ko sana itatanong, Dok. Sige. Kato ba, yung sa ano, yung sa Peniel, yung naking wrestling si Jacob sa angel of God. Ang sabi niya, nakita na ko ng Diyos. Sabi niya, nakita ko ng mukha ng Diyos. Hindi pa ako namatay. So, connected ganyan sa itanong sa aking kapatid. So, hindi ba yun ang ama? Si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ yun. nakidumam. Dahil kung sige, basahin natin. Genesis chapter 32, verse 30. Saan ko 22 to mag-start? 32. Sige. Sige. Ikaw mag-start. Jacob said, I have seen God face to face. I am still alive. So he named the place Peniel. The sun rose as Jacob was leaving Peniel, and he was limping because of his hips. Even today, the descendants of Israel do not eat the muscle which is on the hip joint, because it was on this muscle that Jacob was hit. Tapos na. Dok. So, dito kasi, sinabi niya, di ba? For I have seen God. Ang word kasi Yes dito po. na God, ang ginamit dito is Elohim. No? Elohim. So, hindi siya angel dahil ang ginamit na word, God talaga. No? Sa King James. Then, kung angel, ano na to, no? Pero lalong maliliwanagan kayo nito pag naano nyo yung sinabi ko sa inyo na subject sa masteral. Ang angel, lagi natin tandaan, yung angel hindi pwede mag-bless. Ang sinabi niya dyan, hindi kita bibitawan kung hindi mo ako i-bless. Yes po. Yes po. Di ba? So, ang pwedeng mag-bless, si God lang or kaya si Jesus Christ. Tama? Yes po. Yes po. Oo. So, kung ang God the Father yon, ang kasresel ni Jacob, mamamatay siya. Hindi siya mabubuhay dahil no one sees God. Yes po. At walang physical body ang God the Father. Father. Oo. So, kaya nga nang gusto talaga ni Moses na makita ang Diyos, tinakpan mo na siya, pinatago siya sa bato, ang pinakita lang yung likod niya para hindi siya mamamatay. Dahil yun sa glory ng Diyos. Di ba? Nangyari, di ba, pagkatapos ma-meet up ni Moses ang Diyos, pagbaba niya, di ba, natatakot yung mga Israelita. Moses, magtalukbong ka dahil nasisilaw kami. So dyan pa lang na malalaman natin sa talata nandyan na hindi pwede ang Diyos Ama dahil mamamatay si Jacob. At ginamit dyan na word is God, Diyos talaga. So Jesus Christ yun. Yes po. Okay na ba, Sir Victor? Thank you po. Thank you. Okay na. Pero hindi talaga kasi natin hindi pa kasi siya nagpapakilala doon diyan sa Old Testament dahil Kasi mataas pang panahon kasi Old Testament, New Testament na ipinanganak si Jesus Christ. At least baka ma-confuse kung ituro natin to sa sa mga tao. Yung tao ba? Okay lang sa atin na. Diba? Sa tingin mo, Dok? Kaya nga sabi ko sa inyo na ito yung subject na yun na itinuturo biblical theophanies na si Jesus Christ nag-exist sa Old Testament sa mga masteral na yun na subject. Inano lang kita dahil medyo napahapyawan lang natin. No?
So mauubos na yung oras, mag-create na lang tayo uli. Okay? Oras natin. Ay, na-advance, Pastor. 1 minute naman lang ko, no? Sige. Dali aray. Alam
Lagi? Gipres agit ako. Lagi, pastor? Bakit gid ako? Sa ICC man na, ma'am? Sa ICC ba? Ato kong case niya sa war on drugs. Oh, sa'yo pa lang. Naluoy kayo karon ba? Pray na lang, pray. Basig magubo. Ay, nako. Christian yan siya, hindi. Ang asawa niya is alliance po. Alliance. Baptist yata yung alliance, no? Iba rin yan, ma'am, Beth? Iba rin yung alliance, iba rin yung Baptist Baptist po. yung alliance. Hindi po, iba rin yung alliance, ma'am, Beth. Okay. Ang Alliance, evangelical gihapon na siya. Angelical. Si Trump yata alliance siya. Ay, si ano pala, si President Bush pala. Ang alliance. Nandito na, wala pa lang. Wala pa si Pastor Victor. Nandiyan na po kanina eh. Na-out po. Nandyan ba? Opo. Pero nung pumasok po kayo, wala naman pong password, di ba po? Wala. Nag-click lang ako Opo. doon sa ano kasi ganyan naman ang Wait ginagawa lang ko. po. Tingnan natin. Baka may mga sent a photo. Masilan Ano kasi ko, minsan yung Fred? yung Apple. Sis Mira, ano pong ulam? Gusto ko talaga, Dok, yung yung ulam sa Pilipinas, mga ginataan, gulay. Ganon. Oh, Yes. sarap. Pwede, may nabibili namang gata dyan eh. Mayroon daw, kaya lang ako lang kasi ang kakain. Oo. Sayang lang. Nagluluto ako, Dok, ang daming sobra. Ilang Oo. araw ko pa kakainin, nire-ref ko. Sige. So, start na ta. Sige po. Ayan, si Pastor Victor lang po ang wala po. Na-out Baka po siya, pero nakapasok na kanina eh. Hina sigurong signal. Opo. PM ko nga. Saan ba tayo? Dito nga ba siya? So, kita ba ang PowerPoint? Yes, pastor. Kita. Sige. Ayan yung So, di rin na ta, no? Gani ha? Yes po. Ma'am Lilibet, nandito na po si Pastor. So, Loading. so dito, sinabi dito ng author, the one true God is revealed in three distinct personalities. The Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. They are one in essence, no? Sakto tong inyo giingon gani ha, one God with three distinct natures. The doctrine of the Trinity must be accepted by faith as it's difficult to grasp with our finite minds, no? Pag wala naman ang iba kasing mga pilosopo, lalo na mga wanis, saan daw makikita yung word na Trinity? Hindi talaga makikita yun sa Bible dahil yun ay theological term. Yun ay term na ginamit ng mga Bible scholar o na, kagaya natin na nag-aaral ng Biblia para maintindihan natin na yung about God. So, the person of the Trinity of God is called the Father. He is the Father of. So, makikita daw yon sa Israel, sa Exodus 4:22. Pakibasa. Ang sinabi dyan? Right?
4:22. 4:22, kung Ako na lang. magkagayon, Ibasa. ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinapasabi ni Yahweh ang Israel ay aking anak na panganay. So pinapakilala niya doon, no, yung sabi ni Yahweh or Lord, no. So tandaan nyo, yung lalo na sa English, pag puro capital letter, Lord yun, yung God the Father yun. Pag capital L lang, maliliit, si Jesus Christ yun. Yun yung isa sa mga palatandaan sa Old Testament. No? Kung pag nakabasa kayo ng ng maliit lang na ORD, si Jesus Christ yun. Pag puro malaki, LORD, God the Father yun, si Jehovah yun. No? Okay. Sa Job 38:7, ano sabi? Job. Chapter 38. 38:7 sa NIV Pastor, while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy. Yes, yeah. So, diyan pinapakilala na merong angels, no? Angels. Then sa John 17:1, John. So good John news 17:1. after Asina ikaw, Lester. Ikaw na, sir. Sige. Diyan sa good news, John 17 chapter 1. After Jesus finishing this, he looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that the Son may give glory to you. amen. Thank you. Amen. So, dito pinakilala na yung God the Father, He is the Father of Israel sa Exodus 4:22. He is the Father of the angels or Creator. He is the Father of Jesus Christ sa John 17:1. Then He is also the Father of all believers, John 1:12. As many as receive Him, to them He give power to become a sons of God. Ano ba yung sa 13? Pakibasa nga, hindi ko memorize yung 13. Children born not of natural descent, nor of human decision or human or husband will, but born of God. Sa NIV. No? So, hindi daw isinilang sa physical, no, sa flesh, but isinilang sa spiritual. Dahil pag tinanggap kasi natin ang Panginoon, spiritual naman yung pagkasilang natin, no? So, He is the Father of all believers. Then in the Old Testament, sabi ng author, the Hebrew word of God is Elohim. Is a plural word. Pag sinabi daw ang Elohim, plural yun. Ibig sabihin, hindi lang isa. No? Pag sinabing Yahweh, isa yun. No? Isa lang yun. The plural forms are used of God, Genesis 1:26. The angel of Jehovah is deemed to be Old Testament appearance. So kung tinignan natin sa Genesis 1:26, sabi diyan, let us make man in our image, in our likeness. Let us. Us kasi ang ginamit diyan. Dapat sinabi doon na I will make man. Or pag sinabi naman yung let us, ang sabi kasi ng iba, anghel daw yun, kasama niya, nagkausap. Hindi naman creation lang, created, ang mga created being lang niya ang angel, hindi pwede niyang isama sa us. Okay? So pakibasa sa Judges 2:1-5. Ang sabi diyan,
2:1-5 daw. Sige. Ako na lang magbasa. 1-5 po, ano? The angel of the Lord went up from Gilgal. Tama ba? Okay. The angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, I brought you out of Egypt and lead you into the land I had promised to your fathers. I also said, I will never break my covenant with you. Verse 2. You are not to make a covenant with the inhabitants of this land. You are to tear down their altars. But you have not obeyed me. What is this you have done? Verse 3. Therefore I now say, I will not drive out these people before you. They will be thorns in your sides, and their gods will be a trap for you. Verse 4. When the angels of the Lord had spoken these words to all the Israelites, the people wept loudly. Verse 5. So they named that place Bochim and offered sacrifices there to the Lord. Amen. Amen. So, yun yung tawag nito, yung sinabi dyan na the angel of the Lord, hindi talaga siya angel dahil sa Greek kasi siya is malak, no? Sa Hebrew. Sa Hebrew siya malak, meaning messenger or representative. Kaya sinabi dyan, yung nagsabi dyan na the angel of the Lord ay si Jesus Christ. So, dyan na naman tayo sa Japanese, no? Na nagpapakilala si Jesus Christ doon. Nagpapakita pero hindi pa nagpapakilala. The strongest Old Testament verse for the doctrine of Trinity is ayan. In the New Testament, the Father, Son, and the Holy Spirit confirmed be divine to the works of God and be worshipped. Much written about the deity of Jesus. No, sa John 1:1, Titus 2:13, yet he is distinguished from the Father and the Spirit. The Spirit is also God. Matthew 28:19-20, Acts 5:3-5, but distinguished from the Father and the Son. So, kahit tingnan lang natin yung yung pagbautismo ni John the Baptist. Saan ba yun? Matthew 3 ba yun? Matthew 3 yata yun. Then, Matthew 3:13. sa 13. Pakibasa. Matthew 13. Diretso ka na lang sa sa 17 na lang. Ay, 16. Simula 16 to 17. Okay. 16 ang sabi dito, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, this is my Son, whom I love. With him I am well pleased. So, diyan nagpapakilala din na iba talaga, na distinguish talaga yung hindi yung sabi ng Juanes na isa ang Diyos. Dahil diyan, may nagsabi diyan, this is my beloved Son. Then, meron din diyan yung dove, no? Yung Holy Spirit nag-form like a dove. Din si Jesus Christ yung na-water baptized. Ito lagi kong sinasabi. Kung papaniwalaan natin na tama yung Juanes, iisa lang ang Diyos, no? Nagkatawan yung Diyos na si Jesus Christ. Pagkatapos nag-transform siya. Nag-transform siya sa dove. Then pagkatapos transform siya sa God the Father. This is my beloved Son. Sa tingin mo, hindi naman ganun siguro kabaliw ang Diyos, di ba? Yung isa lang yung sarili niya, tapos nagpapalit anyo siya daw yung
Holy Spirit, siya yung God the Father. Hindi naman ganun katanga yung Diyos natin. Di ba? No, So, nangyari na dito sa church namin, hindi naman natin ginadegrade yung mga servant of God. Mayroon kami nga invite na na speaker. Sabi niya, tuturo siya tungkol sa sa Genesis 1:26. Sabi niya, ang Diyos tumingin sa salamin siya. Gawin natin tao sama sa ating mukha, sabi niya sa salamin daw. Hindi ko nga parang kasi nagtuturo ako doon sa tungkol about sa sa Trinity. about tungkol sa Christ nga kahit sa in the beginning nandiyan na si Kristo pag-create sa kalibutan. So ang mga tama. nakatingin sa akin ang mga mga kasamahan ko sa church pag sabi sa pastor siya nga nakatingin ang Diyos siya gawin natin ang tao sama sa ating mukha. Nakatingin sila, naka-smile lang ba? Tingko nga. Na mga mga servant of God nga parang kulang pa sila sa kanilang tungkol sa Biblia. Hindi naman natin dinidegrade sila pero dapat may kasamahan akong bishop eh. So hindi din talaga kaya mahalaga talaga yung alam o pinag-aralan natin yung biblical theology. Ito kasi pag-aaralan natin yung doctrine of the Father, doctrine of Jesus Christ, doctrine of angel, doctrine of demon, doctrine of sin. Ito kasi yung importante. Kaya yung mga yan kasi kadalasan hindi talaga dumadaan, hindi sa minamaliit ko sila yung mga seminar, mga hindi kasi napag-aaralan o hindi natatakil, hindi na-discuss itong biblical theology, yung mga doctrine of theology, yung doctrine of God, doctrine of, di ba? So, ngayon, simula pa lang kasi tayo, hindi din natin sila masisi dahil kaya nga natatanong ko, yung kagaya ni yung nagsabi si Ed Lapis na si LL yun yung totoong Diyos. Kaya hinanap ko sa kanya kung saan siyang Bible school nag-aaral. Self-study lang pala. Di ba? Kahit si Kibuloy, malamang self-study din yun. Di ba? Yung kadalasan mga ganon, yung walang magkapagturo sa'yo, yung feeling mo ikaw na ang magaling, ikaw na yung, di ba? Sobrang talino, kumaga ang mo, hindi mo naman kailangan may professor, hindi mo naman kailangan may mentor. Di ba? Hindi mo kailangan may magturo sa'yo dahil alam mo na eh. So yung mga ganon. Yan yung danger dyan. Yes po. Sige. Ano pala si Pastor Ed Lapis, pastor siya ng Day by Day Christian Fellowship. Oo, Day by Day. Marami pa Sabi ko naman nga sa inyo. Maraming nanonood po sa kanya, nagustuhan mga niya, sinishare. Hindi ako naririnig ko lang mga vlogger. Sabi ko nga sa inyo, niya kasi niya, yung mga malalalim. 1996 pinag-aagawan pa namin yung tape ng recording ng preaching niya, 1998. Ito naman si Kibuloy, 1980s, pinapakinggan pa yan ng tiyuhin ko. Dahil yung magagaling din talaga ngayon kasi. Yes po. Nasa Maynila yung niya, Pastor, yung vocabulary niya ba, paano talagang mapa-oo niya talaga yung tao. Si Pastor Kibuloy, Pastor, aside sa kanyang kagwapuhan, grabe, pag tumindig, lahat ng yung, nandyan yung lahat ng, sa kanya yung criteria na tinitingnan ng tao. Panglabas, kasi napakatalino niya talaga. Kumbaga book to book ang kanyang alam sa Bible, pero naililigaw talaga yung tao. So, yun nga minsan yung ikaw super galing mo na, minsan yun yung danger dyan eh. Oo. Minsan kasi sabi mo kasi yun, gwapo yun si Kibuloy dati, mas gwapo pa pala yung kay Elias. Gwapo talaga, Pastor. Talagang nakita ko yun. Lalo na nung kabataan niya, Pastor.
Ah, Oo, nung kabataan niya talaga, makikita mo naman kahit matanda na siya ngayon, yung kaanuhan pa niya noon, talagang ano talaga. May asawa ba yan buti, siya? Wala. Binata pa? Opo, Binata pa, hindi man wala, daw na siya asawa. Wala daw siya asawa. wala siyang asawa. Pero Mhm. mayroon siyang anak. Meron siyang anak. buti na lang hindi pa nakilala ni Ma'am Lilibet dati. Baka ma-inlove si Ma'am Lilibet. Hindi, dati ko na Dok. Ah, 1980, nasa Manila ako. Nagkaano ko na yung mga kibuloy na yan. Nagpe-preaching sila sa bus. Tapos, nanghihingi ng abuloy. ah, Ano sila, naka-white, uniform pa sila. Nagsishare mm. sila, and then pagkatapos, before sila bababa, may nangungulik pa sila. Nakabigay nga Kahit yata ako. dito, mayroon pa rin mga tauhan niya mag-preaching and then magdala ng mga sibot. Hingi ng mga Masakay sila sa bus. Tapos yeah. magsishare, Jade, ganun. So, talo na tayo sa Trinity. Dito na tayo sa sa attributes of God, no? God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit as described in the Bible in terms of their nature. When we speak of the nature, we mean basic qualities which describe God's, no? These qualities are also known as attributes, which means characteristic, no? Yung attribute, yung nature, characteristic, isa lang yun. The Bible reveals that God is eternal, no? Lagi yun yung isa sa attribute nyo, no? Character. The Trinity of God is eternal with no beginning and no ending, no? Lagi natin tandaan, ang Diyos, Ama o Anak at Holy Spirit, walang simula at walang katapusan. Abraham planted group in Beersheba. So ito na yung mga mga verse. Siguro alam niyo naman 'yan. Dito tayo. Attributes of God. Espiritu siya, no? Maliban lang dahil yung kay Jesus Christ ay siya doon kay Maria at nagkatawang tao siya. So may may purpose 'yon, 'di ba? To save the world. Pero talagang God is spirit. Meaning pag spirit hindi nakikita ng tao. Iba kasi yung yung pag sinabi natin yung evil spirit, yung bad spirit o ano man 'yan. So, yung word na spirit, yung hindi nakikita sa naked eye natin, no? Maliban lang kung nagpapakita. 'Yun yung inaano doon. Kagaya ni Moses. Nakita lang niya Diyos dahil nagpapakita. So, ibig sabihin, pag sinabi mong spirit, hindi nakikita sa ating naked eye, no? Sa ating mga mata. This means he's without flesh and blood and therefore invisible to the nature eyes of man. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, dito, yung sinabi diyan, kahit hindi natin nakikita, no? Dahil God is spirit at hindi natin alam nandiyan ba, dahil hindi naman talaga natin nakikita. At saka sabi pa ni David, God is everywhere, no? Omnipresent. Kaya sabi dito sa John 4:24, and they must worship in Him in spirit and in truth. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, ay nagwo-worship tayo dahil alam natin nandyan ang Diyos, hindi lang natin nakikita. Naku, paubos na naman yung 10 minutes. Wala. Parang Takira, oy. Sige, hayaan mo na yung 10 minutes na yan. God is sovereign. Na? Lagi natin tandaan yung sovereignty ng Panginoon na kung aanuhin natin yung mga ng mga Bible ng mga scientists, ang universe daw napakaraming galaxy. Kagaya sa galaxy natin, 'di ba? Yung galaxy natin, yung kasama yung Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. So mayroon tayong 8 planets sa galaxy natin. So yung mga nakikita daw nila, yung mga malalaking stars na nakikita natin, akala natin stars 'yon.
ano yun, mga malalaking planet Yes. sa kabilang galaxy, no? Sa ibang mga galaxy. So gano'n, no? So siya yung may control sa lahat sa buong universe. Yes, wait. Omnipresent. Mm. So, alam naman natin, no? God is Yes. everywhere. Mababasa sa 2 Chronicles 6:9 at saka sa Proverbs chapter 15 verse 3 at saka sa Psalms 139:7-8. O picturean nyo na lang, no? Bawal kasi recording. Para kung may ano kayo, maghanap kayo ng mga reference. God knows all things, omniscient. Lagi natin tandaan, omnipresent kahit saan. Omniscient, alam niya lahat, no? God know all things. Psalm 139 verse 4, God is greater than our heart, knoweth all things. 1 John 3:20. Then Hebrew chapter 4:13, but all things are naked and open unto the eyes him whom we have to do. So, nakikita at alam ng Diyos. Yan yung kaibahan ng demonyo at saka ng Diyos. Ganito yon. Ang Diyos kasi alam niya yung mangyayari, ang demonyo hindi niya alam, no? Kaya nga ano, yung halimbawa, pag gusto mong halimbawa pupunta ka ng Boracay. Kaya sinabi doon sa hindi mo pwedeng sabihin, magsasabi ka na kung loloobin ng Diyos, di ba? Kung loloobin ng Diyos, pupunta ako ng Boracay. Dahil ang demonyo kasi hindi naman siya omniscient. Pag biningkas mo sa bibig mo, narinig niya, gagawa niya siya ng paraan. Either mag-aabang siya ng hold-upper, either mag-aabang siya, mag-uutos siya ng maglalagay ng mga pako sa mga kalsada para maplatan yung kalsada mo o mag-utos ng... So yung ganun yung ano, yung demonyo, no? Kaya minsan parang ayaw kong ano eh. Pag nagpe-pray ako, hindi ko binubuis out para kami lang at saka ang Panginoon. O, di ba? Di ba ganun? Asa So bawal po depende para sa inyo, no? so hindi pa dili din na siya pwede pastor nga ingon ana nga kung natay kanang gusto mahitabo nga ingon nato nga kuan kung luluowin ng Panginoon dili day nato na siya kuan I-voice out. dili day nato i-gas ay o isulti i-voice out. Pwede naman, yung halimbawa may nagtatanong sa iyo, pero minsan ang ginagawa ko kasi mag-cast out muna ako. Sabi ko, demonyo, lumayas ka para hindi ako marinig, di ba? Ayun naman yung paniniwala ko. Ayun, yung personal knowledge ko yun, no? Na para hindi marinig ng demonyo yung plano ko, nagka-cast out muna ako. Dahil hindi kasi niya alam. Pag nalaman niya yung mga plano mo, diyan pa siya gagawa ng kung maghahadlangan niya. Oo. Ano daw? Pasensya na po, ano ko na. Ano po yun, Ma'am Lilibet? Anong sabi niyo yung sa demonyo? Pwede pa ano po? Example lang, Doc, yung mayroon tayong gagawin na krusada. So, hindi ba request natin or magawa tayo ng prayer and fasting, sabi mga kasama sa church. And then, so, kailangan natin i-open sa sila naman magpa-pray naman sa gagawin natin na krusada. So, makarinig na yung demonyo. So, di ba ganun ginagawa niya? Halimbawa, uulan, patapos minsan nasisira yung sound system, minsan nadidelay yung mga dahil yun yung mga ginagawa niya. Totoo yun. Kaya nga ang ginagawa pag mga ganyan, di ba pinagpipray na hindi mahadlangan? Yes po. Oo. Ang unang gagawin, pastor, i-rebuke muna bago Oo, para hindi pwede. Oo. Ako, ganun yung paniniwala ko. Hindi ko naman sinabi nyo na gayahin ako. Pero yun yung paniniwala ko kasi na ang demonyo, hindi siya omniscient. Hindi niya alam. So kung ano yung narinig niya sa iyo at saka sa ibang tao, doon siya gagawa ng hakbang. Kumbaga, Dok, kahit sa kahit sa isip lang na prayer, naririnig ng kaaway?
ay hindi niya maririnig. Hindi niya, Ah. hindi niya alam. Oo. Hanggang hindi mo bibigkasin. Kasi si Satan, limited lang po. Ang Panginoon lang natin ang unlimited. Oo. Yun po Dok, ang kaya ba ng demonyo na kasi palagi itong nangyari sa akin yung tuwing pumunta ako ng mga Bible study, Oh. yung naka-schedule ko na oras, parang umulan ba? Parang may hadlang. So ginakas out ko yun bago bumatak yung ulan. Ginakas out ko nga. Pray ko nga, Lord, dalhin mo yung mga malaking clouds doon sa nangangailangan. Yung puntahan ko, Lord, i-clear out mo yung malaki na mga babaga, yung clouds ba nga parang bumagsak na ang ulan. So, nangyari naman, malis naman yung doon sa malayo na bumagsak ang ulan. Oo. Pero Tama naman yung ginawa mo. Nagpe-pray ako. Oo. Mayroong mga pagkakataon din na bumagsak na talaga ang ulan. Malakas talagang ulan. Kasi sabi ko, gabi na ako umuwi sa Bible study. So, bumili ako ng page kasi mayroon akong manok. Yung aso ko. So, pagpunta ko doon sa tindahan, bili ako ng pagkain ng aso. Bumagsak ang ulan, malakas talagang malakas. Doon ako nag-pray, Lord, pahintuin mo yung ulan. Kasi alam mo na papunta ako ng Bible study. Wala lang mga 5 minutes, huminto ang ulan. So, yun ang nangyayari. Nga, kahit na mayroong mahadlang, kung nanalangin tayo sa Diyos, ang Diyos ay gumawa ng paraan para ay makatuloy tayo sa ating gawain. Yun lang yung mga experience ko. Kaya yun nga, napakahalaga talaga sa ating mananampalataya yung prayer talaga. Oo. Na, di ba halimbawa, di ba pagising natin sa umaga, halimbawa may Bible study ka o kaya minsan bukas pa, di ba pinagpipray mo na, Lord, bukas maganda maganda nawa ang panahon, ilayo mo yung mga ganyan, mga hadlang. So, di ba, sinasama mo na yon dahil ayaw mong hadlangan, di ba? Dok, mayroon akong question, Dok. Ano po? Yung pag nag-review ka ng demon possessed, kasi nangyayari po yan sa akin, Dok, sa Maynila, noong year 1995. I was, hindi pa ako, no, bago pala akong born again noon. Naka-encounter ako ng kapitbahay ng kaibigan ko, doon ako nag-stay sa bahay nila na nag-demon possess yung kapitbahay, yung friend ng niya, yung cousin niya. Ngayon, Dok, ayaw talaga umalis, Dok, talagang namamasa na parang buses na lalaki, nagpapalit-palit na, nag-iiyakan ng mga bata. So, pinapalabas ko yung mga bata, ako lang doon, at saka yung asawa niya. Alam mo, Dok, na ayaw talaga siya kahit nang tinitingnan ko siya, Dok, kinahawakan ko yung bibig, sabi ko, umalis ka na. Kasi naglalaway na siya, parang busis lalaki. Tapos ngayon, nag-eye to eye kami, Dok, ayaw niyang tumingin sa akin, Dok. Tapos nung ayaw pa rin niya, ayaw daw niya umalis eh. Sabi ko, umalis ka na, in Jesus' name. Tapos nung nag-speaking tongue ako, Dok, tapos nagbasa ako ng Bible, Dok, alam mo, Dok, umalis talaga siya, Dok. So, Pero baguhan ka pa ng Kristiyano noon.
itanong ano po, ano yung, kasi ang sabi niya sa elder doon, kapag hindi, pag ni-rebuke mo, hindi nakikinig ang hindi umaalis ang masamang espiritu, ano ko daw, gamitan ko daw ng speaking of tongue kasi hindi daw naintindihan. So yun ang sabi. So ano ang masagot mo diyan, Dok? Anong maano mo? Kasi nagtanong ako diyan kasi alam mo yun eh. Alam mo po yun eh. Yung Ano, yung baka- ano, Sabi yung demonyo kasi, yung mga ano, minsan kasi nagbingi-bingian din yun, pero pagdiinan mo lang talaga na sabihin mo, dapat may authority ka, no? Yes Ako po. ginagamit ko yung sabihin, by virtue of the blood of Jesus Christ and the power of His name, I command you, evil spirit, or I command you, demon, to get out the body of so and so. Anong sabi mo, Dok? My birth? Ade, by virtue of the blood of Jesus Christ, dahil ano, kumukuha kasi tayo sa ano sa power ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang Sabi ba, Dok, ng birth, Dok? Birth ba na B-I-R-T-H? My birth? Teka, isulat ko doon sa ano sa messenger natin. Message mo na lang doon, Dok, para hindi tayo matatagalan. Sige po. By virtue of the blood Virtue. Victory. Jesus V-I-T-U-S. Christ and the power of His name. I command Kasi you, importante kasi yan, Dok, eh. Para ano, alam natin, di evil ba po? spirit. Oo, sakto na natanong mo dahil ako kasi tinuturo ko din yung paano halimbawa mag-pray din sa may sakit dahil di ba nag-evangelism kami, nag-UGT sila. Pagdating doon sa pagdating doon sa place, may sabi ng ay may sakit ako. So dapat specific ka, sasabihin mo doon sa sakit na pwede rin ito by virtue of the blood of Jesus Christ and the power of His name. Ulcer, I command you to live in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. So yun dapat specific, no? Yes po. Kasi katulad yan, pag nag-pray tayo ng ano, yung halimbawa sa member mo sa church, pag nag-pray ka, katulad din yan yung pag pumunta ka sa doktor, may mga ano yan, i-check up ka ng doktor kung anong problema. So the same thing din sa mga spiritual na mga sickness, kailangan alamin kung problema o baka sasabihin na ano, kahit may sakit lang yun na regular na sakit, sasabihin na, nag-demon possessed na ito, mentally illness, di ba po? Kaya make sure talaga. So yun lang po, Dok, yung pag nagtatangs ka, 'di ba? Kasi alam natin na limited lang ang power, ang kaalam ng demonyo. So yun po yung pag nagtatangs ka ba, pag nag-rebuke, yun lang po ang gusto kong malaman. Kasi yun kasi ang tinuro doon sa church na pinuntahan ko. Ako pag nagkakast ako at saka yung mga kasama ko, yung pumunta kami sa Camp Crame, yung mga kasamahan ko doon, hindi naman kami nag-tank. So ano yun, depende yun sa ano mo, sa pag-command mo sa, dapat may authority ka, no? May authority ka na sabihin mong, limbawa, 'di ba sa pulis, hindi kailangan magpakita na pulis ako, 'di ba? Pulis ako. Ito yung kailangan hulihin ka o ano ba yung ano. So ipakilala mo sa, kaya nga ang prayer mo, by virtue of the blood of Jesus Christ, na dahil sa dugo ni Kristo naging anak niya tayo at yung power niya at yun yung nagpapautos. So hindi ikaw, no? Kundi si Jesus Christ. Minsan kasi yung pagkasabi lang kasi yung magsabi ka lang, in Jesus name, lumayas ka demonyo. Sasabihin ng demonyo, sino ka? Oo. So dapat Doc, pakipasa yung Doc, sa Messenger. ando na sa Messenger. Okay po. Thank you po. So, ganun din, no, yung pag nag-pray kayo sa may sakit, ganun din, ilihans nyo, yun din yung palitan nyo lang yung evil spirit, patapos palitan nyo na lang ng
anong sakit na pinagpipray niya, no? I-declare Pagkatapos, daw, i-declare. mas maganda kasi pag nag-pray kayo sa may sakit, dapat may ano ng doktor kung ano talaga ang sakit, specific kasi talaga, no? Halimbawa, colon cancer ba yan? Hindi lang yung sakit sa tiyan, minsan hindi kasi na ano, dapat specific. So paano do kung hindi naman nagpunta ng doktor, tapos hindi alam ang sakit? So ano na lang ang ano? diagnose. Hawakan mo na lang. Hawakan mo na lang. Ang babangkitin mo, spirit of infirmities. Ibig sabihin, pag spirit of infirmities, lahat na yon, no? Lahat ng klase ng demonyo, lahat ng klase ng sakit, spirit of infirmities. Okay po. Ganda ito kasi para matutunan din natin ba? Kasi nag-handle tayo eh. Oo. Nagagamit po saan They will saan. recover. So, sinend ko doon yung ano, yung pag ano din kayo, pagkatapos yung i-review, mag-pray din kayo, no? So, pwede naman gagamitin ang Isaiah 53 verse 5 po, ano? Oo. Basta sa Bible na ano, gagamitin mo. Gamit ko, yung Isaiah 53 verse 5. Hinahanap ko yung verse ng ano, if we lay hands to the sick and they shall recover. Tika. Is that the ano? I think Peter yata yan. Hindi ba Peter? Hindi Mark yan, 16:18. Mark. Yeah, pakibasa. Iba naman pala yung Mark, Peter, ano yun? Yung call the elders Mark pala yun. 16:18. Pakibasa. Verse 18 po. Apo. Anong sabi? Okay. Ano ba yun? They will pick up serpent. Tama ba ito? They will pick up serpent with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover. So sinabi diyan, these things will follow. Lahat daw ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng mananampalataya, when we lay hands, kung ipatong nato atong mga kamot sa may sakit, sila'y maayo. So naamang ko'y uban mga pastor, magtudlo, moingo nga, magpre sa may sakit, moingo dahil nga, ay hinay ang fit nimo, kapatid mo nang wa ka maayo. Napoy uban moingo nga, ay magpasting sa ko kay para ano may power ko. Sayop na ngano man, dili man ikaw mo'y mag-ayo ang Ginoo man. Yes po. Kita Ang instrumento pastor kay ra. kanto pong mas power daw tong mas tigulang pastor. May magpo. Oo. Parang ano yan eh, parang ang tingin, ang ano ko niyan, pakiramdam yung sinasabi niyo, ano yan eh. Pero pastor, Super kung mag-fasting ka para ang imong intention to be closer to God, pwede tingali. Oo. Kaya Depende. Oo. To case. na intention nga pinag-isip mong prayer maayo ang masakit, but ang imong intention is mas closer ka sa Ginoo. Paano maayo ka sa Ginoo, dungkon ka sa Dios samtang ka magampo. Ang nahimo good kasi Pastor Victor, minsan usahay ng mga pastor judgmental sa mga tao nga giampo nila nga wa maayo, or kaha ka ng pastor nga nagpray nga wala magpasting nga wala maayo, gumikan kay si pastor wa magpasting. So ang power noon parang ang ato naghinunggasaligan ang fasting, ang kuan ka ng faith, dili ang Ginoo mo'y mag-ayo, instrumento rata.
Dok, mayroon akong na ano dyan, Dok, sasabihin kasi mayroong famous preacher sa non-denomination siya, ang dami niyang mga membro. Ang talaga niya, yung healing service. Ngayon, mayroon siyang sinabi doon sa preaching niya na nag-audio kasi ako habang naglalakad, na ang sabi doon, na question doon, na mayroong bata na suwail. And then, accident siya, Dok, na napilayan. Kailangan therapy, mayroon pa nga siya nakasimento. Ngayon, mayroon namang matanda na talagang very, siya na, parang kinukumpare niya ba, yung dalawang, sitwasyon. Yung, yung matanda, talagang siya, nang palasimba siya, faithful siya, lagi siyang nasa simbahan. Tapos yung batang yun, minsan lang yun nagpupunta sa simbahan dahil kung hindi siya na aksidente, napilayan. When the time na pumunta siya doon during the service of Pastor David Hernandez, alam niyo po, ang bata ang gumaling. At nang talagang talaga siya, nang gumaling ang bata, pero yung matandang babae, hindi siya naka-receive po. So, na-question po yan, Dok. So, ano po ang maano mo niyan, Dok? Kasi ang sa akin, ang pagkaintindi ko, kaya siguro gumaling ang bata dahil baka nanalangin siya sa Diyos na parang bang galing sa puso ba niya ba? Hindi ko na talagang niya na nagsisisi siya tapos sa mga ginagawa niya, tapos nang humiling siya sa Panginoon na pagalingin siya sa naramdaman niya ngayon. Yung ganun ba, yung open ba ang heart niya? Po ang Tama. Ang sinasabi ko lang kasi, minsan kasi, pag yung lagi nating iisipin, minsan magsabi, kailangan ko munang mag-fasting para ipag-pray kita para may power. Parang yung faith natin nakasalalay na doon sa fasting. Yes, so, po. lagi natin tandaan na ang kagalingan, ang gagawin lang natin, ilihans ang may sakit at ang Diyos na magpapagaling. Yes po, totoo po yan. Oo. Haka-haka lang naman yan, Dok, yung mga sinasabi nilang ganon. Yun ang mahirap. Oo. Kasi, kaya nasabi nila yan, siguro may nakita sila dyan na nag-fasting, sabi nila powerful daw pag nag-fasting, pag nag-pray ka. Kasi, ganito kasi yan, pag nag-fasting ka, yung at that moment, yung kung yung nakafocus ka sa fasting, and then, the glow, yung the presence of God, kasi yung heart mo open dahil during the fasting, you communicating more deeply to God. And then when you pray, the power of God upon that, in the presence of God was, pag nag-pray ka, yung grabe kasi you are more, deeply nga, nag-communicate ka, yung fellowship with our God. Kaya yun, ang nila, binabasihan nila na more powerful. Pero, kung normally, kung hindi ka naman nag-fasting, kung nag-pray ka, ask the Lord to do it, I believe na God can do that. Amen. Will do. Hindi lang sa whatever, nag-fasting ka lang o ano. So yun po, Dok. Ako kasi na-experience ko rin talaga na pag nag-fasting ako, patapos nag-pray ako, pakiramdam ko lang, parang mabilis yung epekto kaysa yung hindi mag-fasting. Pero dapat hindi tayo, yung faith natin, hindi makasalalay doon sa fasting. Yes. Oo. Kahit ako, Pastor, na ko talaga, nasubukan ko personally, experience ko talaga yung power ng fasting po. Paspas gyud ang iyahang kanang kuan, ang result sa fasting po. Kasi ang nangyari kasi niyan, pag nag-fasting tayo, yung the glory of God, yung more, kasi you are in the presence na, yung intimacy, yung kasi wala kang ibang iniisip kasi talagang nakatutok lahat yung talagang ang imuhang kanang murag ang lakas mo nandoon na tanan, ang imong gisalig na jud ang imuhang tanan ba nga kuan mo nang
makaingon jud ko nga power jud pud kayo ang kuan. Power jud kayo ang fasting jud. Pero Pero nakadepende man gud na sa kasing-kasing pud nato, pastor no? Pero Intention. Agid na sa atong kasing-kasing jud. Mao nga daghan ko'y mag-ingon nga pag nay nagpray nga wala na ayo, kulang sa pagtuo, kulang pa sa fasting, naagid na nga madunggan nato, pero kabalo man pa sa ato ang sarili, ang atong connection diya sa Ginoo. Ang importante jud ang kanang imong kasing-kasing, ang imo yung kuan jud, imuhang pagduol diya sa Ginoo gyud. Dok, di ba may binanggit ka kanina, Dok, na yung may naghaka-haka dyan na ano yung kulang ang ano, may binanggit ka kanina eh, yung iba wala, hindi sila gumaling, yung sinasabi ng pastor. Di ba may binanggit ka kanina, Dok, nakalimutan ko. Pero Okay, mayroon, ang ganito yon, di ba? May iba kasing pastor magsasabi na halimbawa pinagpipray niya, pastor hindi pa ako gumaling, mahina kasi yung faith mo kapatid. Dapat lakasan mo para gumaling ka. Hindi kasi nakasalalay sa faith, no? At tatandaan kita, yung evangelist na si Wigglesworth, no? Ang kabayo niya napilay. Patapos nilihans niya, giampuan niya na ayo. Ang tanong, ang pangutana diha, ang kabayo ba doon ay faith? Wala, ang naglehans po. O, di ba? Yes, Gumikan kay ang nagpaayo, the one who heals is God. Yes, Dili po. si Wigglesworth, dili pud ang kabayo, ang fit sa kabayo. Kay usahay ba ang pagtuo ba mo ingon din murag basulon na noon ng tao ba nga ingon nga hinay man gud imong fit mao ka maayo. Kasagaran yun na pastor nga kanang madunggan na to og kanang dili epekto bitaw ang kanang giampuan mo jud na ipasangil nga hinayon kay ning pastoran eh dili inay siya inay ang pagtuo. Ano nga experience yan namin yung naka tambong miyoga ng krusada ba? Yung may ako internet nawa mo. Pilay Dok, and then operator sa sound system. So sabi ng pastor, gusto niya ililihans yung yung pilay. So ang pilay naman hindi siya. Hindi siya gusto magpa-pray. Pinilit ng pastor. Nilihans niya. Kaya gusto siya na mayroong ang Panginoon gumagawa ng miracle. Walang nangyari kasi in the first place hindi gusto yung yung tao na magprehan siya. Kasi paniniwala kasi ibang reliyon yung operator ng yung tao yung pila, ibang reliyon, mga saksi Jehova, hindi sila maniwala ng prehan. So nangyari wala na hindi siya na ayo. Hindi siya katayo kasi dapat mayroon tayong spirit na spirit. Pag hindi ang tao gusto magpa-pray, hindi natin pilitin. Kasi alam naman natin na ba't mo pipilitin? Ayaw niyang gumaling eh. Gani, di gapon epektibo. Epektibo ang dahil unbelief, hindi siya naniwala. So, pareho rin na sa kuan. Maingon mga unta. Maingon siya nga, ay di ko. Imo pilitin, imo subuan. Di man niya ma-enjoy. Gani. Dok, mayroon akong sasabihin sa inyo lahat. Ito, totoo talaga ito. I don't know if you believe kung sasabihin ko ito. Nang during sa women's Bible study namin, mayroon kaming kapatid, women's yun ha, sabi niya, nagtestimony siya during the Bible study na nadulas nga daw siya, ang sakit daw ng niya, yung dito sa kabila niya, yung half body niya, hindi niya masyadong maigalaw, nahirapan siya maglinis. Ngayon, nung before kami umalis sa Bible study, hinawakan ko lang po kasi yung Holy Spirit nag-ano sa akin na hawakan mo lang siya. Yun, pinag-pray ko. Inano ko lang siya, nilihans ko lang, tapos nag-pray ko yung ako lang, silent. Hinawakan ko siya, sabi ko, Lord,
yung parang ano, yung nag-meditate lang ako, hinawakan ko siya in prayer in spirit. Pero alam niya na nililihans ko siya. And then, nung pag-uwi daw niya, pagka gabi, sabi daw ng asawa niya, akala ko ba masakit ang katawan mo? Sinabihan daw siya kasi umakyat pa daw siya ng stairs. Nagpupunas na daw siya. Tapos sabi niya, oo. Sabi niya sa asawa niya, oo, ko, masakit talaga ang katawan ko. Nung after nung nilihans ako ni Sister Lilibet, nawala na. Wala siyang naramdaman na sakit. So, I believe na talagang kasi ang nangusap sa akin, nagsabi sa akin sa aking puso na ilihans ko lang siya. Holy Spirit Yun yun sabi. nagsabi sa iyo. Oo. Yes po. Kaya nagtestimony kaya siya do. Sabi niya, Mm. after si Sister Lilibet, naglihang sa akin nung kanina, wala na ang sakit ko. Sabi niya, giayon ako ni Lord. Sabi niya gano'n. Yung sa ano, kung alam niyo yung John G. Lake Ministry, Yes po. Divine Healing kasi talaga tinuturo yung John G. Lake, no? So, sa John G. Lake Ministry kasi, sa Divine Healing sa amin, may halimbawa, sa team, halimbawa, sa atin lang, no? Si Ma'am Mera, si Pastor Victor, si ikaw, Ma'am Lilibet. Ngayon, halimbawa, may isang tao nagpe-pray na, halimbawa, sabihin natin may cancer. So, halimbawa, ikaw muna, Ma'am Lilibet, pag hindi gumaling, kinabukasan, si Sir Victor na naman, para malaman kasi, team kasi yan, no? Para malaman, halimbawa, isang church tayo, para malaman, dahil may isang tao kasi, ang nangyari kasi yun, kumbaga para sa doktor, may specialty kasi ang bawat tao. Gift. Oo. So, may mga panahon na, halimbawa, si Ma'am Lilibet, pag nag-pray siya sa may lagnat, instant agad gumagaling. Pero si Ma'am Mera, hindi gumagaling. Pero pag may mga cancer, pag si Ma'am Mera naman ang mag-pray, gumagaling. So, ganun kasi yun sa ministry. Dapat alam natin, lalo na sa church, kung sino yung may gift na ganun talaga. Na may mayroon talaga kasi talaga dyan sa team natin na yung sakit na yun, kayang pagalingin ng Panginoon na instant. Oo. So, Yes. sa Angelic Ministry, ang tinuturo sa amin doon, dapat alamin mo yung kasama mo sa team or kasama mo sa church, sinong may specialty sa ganong sakit. Yun ang laging nagpipray. Amen. Kaya kung hindi kasi yun ang magpipray, talagang hindi agad gagaling. So, tuloy-tuloy ang magpipray. Totoo po yun. Yes po. Oo. Kita mo naman, Pastor, sa loob ng iglesia ay nagkakaroon tayo ng prayer meeting. Ako, in my kanang observation, nakikita ko yung ito yung kapatid na mas power, mas siya, iba-iba kasi yung gift natin, yung kumbaga tama. parang inaano ko talaga niya, dito siya expert na part ganito, parang ito yung linyada na talaga ihatag na ko ni para sa iyahang pag-aampuan, murag inaana ako ang kuan, Pastor, kanang tama yun. murag nakabalo ko sa tao ba nga kanang kani siya para ni siya sa kuan ginaampuan kay makita na ko result, Pastor, nga kanang kuan ba. Tama. Oo. Dapat ganun yun sa kaya nga pag tayong pastor, halimbawa may hawak tayong mga membro, dapat alam mo kung ano yung mga gift ng bawat membro mo para talagang mabilis yung Yes po. Amen. Kaya importante kay itong natay ka ng discerning ba nga Holy Spirit ka gikwentuhan na mo ni siya ni Ma'am Lilibet ba sa anong subject natin yon, Ma'am, nga maanindot jud kaayo ang isa Kristohanan nga maanaa jud ka nato na kay kabalo bitaw ta sa tamo lugar ay murag na mo kunik mo dictate sa imo ba sa tama mo gyud na ang Kay Dr. yata yun? Kay Dr. Raimondo Sismondo ba yun? Yes po. Sa class Yes ni po, Dr. yes po. Kaya ako dati, pag halimbawa, paisa-isa yung paiba-iba yung yung magpipray. Sinusubukan ko sino sa amin hanggang malaman ko na ay ganito ito si dahil halimbawa yung pinapalitan ko may isa talaga doon sa kasama namin
na pag nagpe-pray siya sa walang mga ano, sa walang yung gustong magkaanak, talagang nabubuntis. Oo, kaya oo, yun yung pinapapirkir ko. May sabi na, gusto ko magka-baby. So yun yung pinapapirkir ko siya. Dok, Oo. Dok, speaking of that, Dok, sa akin naman, mayroon kasing nagpa-pray sa akin yan. Kasi, alam niyo po, Dok, na ako kasi, before ako nagkaanak sa panganay ko, it's 5 years, 7 years, 6 years bago ako nagkaanak, Dok. Tapos, Oo. mayroong couple na nag-ask na, "Ate, please pray for me." Hanggang ngayon, 7 years na kami, wala, hindi pa rin. Ang ginawa ko naman, Dok, nag-intercede prayer lang ako, Dok. Alam mo ba, Dok, 3 na ang anak nila ngayon. Oo, Nagulat diba? na lang ako. Oo. Nag-posting. Dalawang pastor po. Ang isa hindi pastor. Ang pangalawa, pastor po sila, Dok. Alam mo po, 2 na ang anak nila ngayon. Oh, diba? So, nagulat na lang ako, nag-posting. Ay, may anak na Power kayo. talaga yung prayer. So ngayon, halimbawa magsama tayo, magkita tayo ni Pastor Victor, pag sino yung mga gusto magkaroon ng anak, ikaw ang taga-pray. So ganun Gane, yun. gane. Oo. So, dapat kasi sa team kasi, alam natin kung ano yung yung mabilis. Dahil Yes gusto po. natin ng yung yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina, yung healing parang kung sa doktor pa, may mga kanya-kanyang specialty, di ba? Halimbawa, ang sakit mo na halimbawa may sipon ka o kaya nahirapan kang makinig, hindi ka naman pupunta ng OB-GYN, di ba? Dapat pupunta ka ng ENT, di ba? So, kung pupunta ka doon sa OB-GYN, kaya niyang i-analyze din yung sakit mo, pero matagal dahil hindi yun specialty niya eh. Yes po. So Yes ganun po. din yun. Sa ating mga Kristiyano, dapat alam natin ano yung specialty natin na yung instant. Basta may mga sa Janjili kasi, grupo kasi sila, talagang makikita pag halimbawa kasi yung sa church nyo, no? 10 kayo. Ako, grabe halimbawa may pupunta ng sakit. Alam mo yung ito pag pinagpipren yung cancer, kinabukasan magaling na agad. Ang bilis ng group ng church dahil pupunta yung yun naman kasi ang ministry ng Panginoon nagpapagaling sa may sakit. Oo. Yes. So, ibang topic yung pag pag nakabisita ako sa inyong mga lugar, pwede natin pag-uusapan yon, mag-train tayo ng about divine healing, no? Amen. So, para malaman nyo, makita nyo yung sa church nyo, yun na yung taga-pirin nyo. Dok, yung divinity na subject, napag-uusapan ko ba yung healing diyan sa class na yan? Yung divinity? Yung parang meron yata kami subject nun na nakuha. Parang hindi. Ika? Hindi ako kasi, yung kasi ako, yung nag-Master of Divinity ako, ang ginawa ko kasing thesis, divine healing. Okay po. Oo. Dahil, ang ko kasi, sabi ko, Lord, kung mag-ministeryo ako, magpastor ako, gusto kong ma-experience kung paano ka kumilos yung ministry mo, nagpapagaling sa mga sakit, nagpapalayas ng demonyo. Gusto kong ma-experience yun. So, ang ginawa kong thesis is divine healing. So, nasa inyo yun kung sa Master of Divinity nyo, ano yung i-specialize nyo, ano yung gawin yung thesis. Okay po. May iba kasi kadalasan kasi sa yung dito sa ISOL kasi ang masteral natin is mission, no? Mission. Christian Wala sa education. Christian ministry, basta master of Christian ministry. Christian ministry. Pero hindi naman nalilimitahan 'yon kung gusto mo talaga, 'di ba? Opo. Ay, 9:02 na tayo. Yes po, lumampas na po tayo. Kaya nahihilo Ang bilis ng oras. Kaya na nagsilent na ako kasi ang time
Sige. Ayoko kasing sumobra, no? So, paki-closing prayer, Ma'am Mera. Okay, mag-ampot ta. Amahan na mo nga langit noon, gidahig ka na mo gipasalamatan o Dios sa pagkakataon, Lord, nga napag-usapan namin Ginoo ang mga butang nga diin makaayo, makatabang ka na mo Ginoo soon nga kami Ginoo maga-handle Ginoo as a leader Ginoo. Salamat kay Ginoo sa amo ang mga natun-an. Salamat kayo Ginoo sa imuhang pag-uban, paggiya ka na mo, Dios. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay alam mo, batid mo, Panginoon, ang sitwasyon. Akong ginaduol diha kanimo, Ginoo. Ikaw, Ginoo, unsa man Ginoo ang mga pinagdadaanan Panginoon, ikaw magahikap sa ilahang mga kasing-kasing Ginoo sa uban Ginoo nga mga kaklase namin Panginoon. And Lord, sa pansamantala nga mo ang pagbulag-bulag ni nga kagabhion, ang imong balaang espiritu Ginoo mo ay magauban ka namo, magahatag og katagbawan sa amo ang pagpamahulay og dad-an na usab kami Ginoo balik Ginoo sa padayon sa mo ang pagtuon Ginoo. Dalaygon ka niini nga kagabhion o Dios imo ang tanan himayag dungo Ginoo tungod kay amo kining gipangayo sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. 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 Paki-open Thank you yung po, camera para sa Teacher. attendance. So, yan. Uy, yun na may. Okay, smile po. Jesus. Thank you po. Tapos na. Thank Salamat you. Sige po. Bye-bye. God Thank you, bless. Doc. Thank you, Thank you, Doc. Doc. Thank you, everyone. God bless. Love God you. bless. God bless Good po. night. God bless you always. Thank you, Doc.